So, una, yan, pumasok siya sa wall mo. Yes po. Ano po siya? Sige. Yung, umano kasi siya sa ads ko. Opo, tapos, nung napindot ko, kasi parang naano ako ba, ano ako sabi, ano kaya itong ganito? Kasi curiosity. ko. Yes po. So ngayon, napindot ko po yun hanggang sa nag-message siya. Tapos yun nga, hanggang sa nagkaano kami, dinala niya na ako sa Instagram. May binigay na siya sa akin na tao na. Yes po, which is mag-a-assist sa akin. So yung ando na po kami doon sa group, sa Instagram. Una ko pong nakausap yung sinasabing assistant na mag-a-assist po sa loan. So ngayon, yung nag-a-assist po sa akin na loan, yung tao na yun po is inad na naman ako doon sa group. So yung group na yun, andun po yung mga tao na which is nag-a-apply po ng loan. Kunyari. So hindi ko po alam, tita, kung ako lang ba yung andun na nag-a-apply o may mga kasama ko doon kasi madami po. Ngayon ang nangyari, ang ginawa po, tita, is yun na, mga nag-question na, may mga nagko-comment na, baka ano yan, scam yan, ganito, ganyan. So may mga nagko-comment din kasi nagsisend po sila ng patunay, kunyari, na register tayo, DTI, may mga barcode, may mga date daw po na kung kailan sila nag-i-start. So, ayan po sa ano nyo po, yung sa page nyo po. So, napapaniwala po talaga ng mga ano po, yung mga andun sa group. So, nangyari, may kunyaring ginagamit sila na tao po, na kunyaring magsisend. Kasi ang una po is, ngayon po, tita, nauprubahan na po kami ng loan. Ngayon may 2 option po para makuha po yung loan. Ang gagawin daw po, kasi nga, syempre wala kami sa Pinas, nasa ibang bansa kami. Ang first option po is magsasubmit daw po kami sa office po nila ng mga proof daw po na kaya namin magbayad. Opo, kasi yung sa akin, tita, ang trinay ko na loan, yung pinakamaliit na ano lang po, yung 150K po in pesos. So, yun daw po, sabi nila is 41 nga daw yung kalapad mahigit. So, sabi ko, pinakamaliit lang sa akin, sabi ko gano'n, kaya first time ko po nito. So, may site po yun, doon ka po magpipill up, doon ka po magpapasa ng mga requirements ng mga IDs mo. So, ang worry ko po, tita, kasi nagpasa po ako doon ng 3 ID na Menkyo po, yung alien card ko, passport ko po. Opo, kasi nasa ibang bansa daw po ako. So, yun daw yung gagamitin ko. Ngayon, na-okay na po ako nung, tita. So, doon sa site po, tita, ano po, kumbaga, na-approve po ako doon sa loan, doon sa site pa. So, iba yung site, iba din sa group. So, yung pag-usap po ako doon sa group, doon na po, so nakakonect daw po sila sa site. So ngayon, ang ginawa nila sa option 1, yun na nga po, pupunta ka ng office, magbibigay ka doon ng mga copy ng mga kunyari, mga ari-arian mo po. So since wala pong magsasubmit doon kasi sa ibang bansa, may second option po sila. So ngayon, 14% daw po sa nilo-loan mo ang i-deposit mo. So kami nag-question doon. Kunyari, hindi ko lang, baka tita, yung mga kasama ko doon, mga scammer na yun, pinagkaisa ako pa. Tapos, hindi ko talaga naisip, tita, kasi nga, first time ko kasi nag-try ng loan ng gano'n. Hindi ko nabasa ba na may mga scammer, kasi hindi ako mahilig mag-ano ng mga Facebook na ganyan-ganyan na face. Yes. Although kasalanan ko, mali ko rin po talaga kasi naisahan po ako talaga. Tapos yun na po, ang ano po, kita is yun na. Ngayon, 20% at 14% ang kailangan naman na i-deposit. Nagsari pa ako, sabi ko, bakit ganon? Doon nga tayo, bakit tayo magdi-deposit? Akala ko ba tumutulong kayo sa OFW? Tapos ngayon, may 2 tao po doon, tita. Kasi ang reason po nila, ang drama po nung 2 tao na yun, ang una po nung tao na yun, ang sabi niya, sige, nagtitiwala ako sa'yo, kailangan ko mag-deposit kasi 250 daw po yung loan niya. Yung isang, yung kasama ko sa group. Ngayon, nag-deposit po siya. Sabi niya, magtitiwala ako sa iyo, Ma'am Jessa Mi, kasi Jessa Mi po yung, kumbaga, assistant manager na nga daw po doon sa loan assistant po namin. So sabi niya, magtitiwala ako sa iyo, Ma'am Jessa Mi, magta-transfer po ako ng magde-deposit na po ako ngayon ng pera para makuha ko na po yung pera. Kasi nga, ang sabi po, once na nag-deposit ka, yung na-deposit mo, madagdag daw po yun sa wallet, doon sa, yung sa loan mo. Kunyari, 270. So, plus na-deposit niya na 14%. So, mag-a-add po daw yun doon sa ina-loan niya, sa wallet niya. So, nakukuha daw po yun. So,
kaya nainganyo, parang naano din ako, sabi ko, pero parang maganda, sabi kong ganon. So tapos, ito na, sabi niya, nag-send pa siya ng ano niya po, tita, na, sige, ito, may witness, may screenshot ako na nagpadala na ako, nag-transfer online na ako. So, pinadala mo na po, kuya, tita. So, wala po akong idea talaga kung yun talaga, tapos yun na po, pinadala niya. Ngayon, nag-screenshot na naman siya, sinend niya na naman po doon sa group namin na ito yung patunay na nagpadala na ako ng pera sa inyo. So, inasikaso naman yung kunyari nung assistant po na assist sa amin sa loan. So, ang nangyari po is may kunyaring binigay siya sa sinend niya sa doon sa group na patunay na na-receive po ng company, lending company, yung na-deposit niya. So, pinakita din talaga na naka-add po doon sa wallet. So, parang katampante ako, sabi ko, ay, hindi pala maano yung pera. Ngayon, ang nangyari po naman, so sabi na naman niya, Ma'am Jessamy, sabi po nung nag-deposit, Ma'am Jessamy, kukunin ko na, mag-withdraw na po ako. So, sabi po ng loan assistant, sabi niya, sige, wait lang. I-inform ko sa department, lending department, para mabigyan ka ng OTP. So ngayon, nabigyan na po siya ng OTP, ma'am. So may na-send talaga siya na, kunyari, naka-withdraw siya ng pera, na-withdraw niya na talaga yung 200. Inuutan niya. Oo. Yun na, so, na-view niya talaga, nag-screenshot siya doon, na napasa kunyari doon sa bank book niya. So, kung nakuha po yung loob ko, tapos, ang isa na naman is yung taga dito sa Japan. Ngayon, ang nangyari po is yung 500 po yung nilo nung isa, nung kasi po doon sa group. Ngayon, ang ginawa po noon, tita, may message niya po ako private, doon kasi nga sa Instagram po ako pinasok. So, yun pong isang babaeng yun, hindi ko lang alam, babae kasi nga, mga scammer po. So, minessage niya po ako in private. Wow. So, ngayon, nangyari, sabi niya, sis, naniniwala ka ba doon? Sabi ko, sis, question ako, sis, sabi kong ganun, kasi wala po tayong, may proof po tayong nakikitang picture na resibo, pero hindi na po alam, sabi kong ganun. Sabi pera po kasi siya, sis. Sabi kong ganun. Kausap ko po talaga siya, tita. Tapos sabi niya, ako din, sis, kasi 500 yun sa akin. Kapag nag-deposit ako ng 14%, medyo malaki-laki yung i-deposit ko. Galing, oo. Sabi niya, antay na lang muna natin yung isa kasi nag-deposit yung kapag nakuha niya yung pera, magdi-deposit ako, sis. Sabi niya sa akin, tita. So, nag-comment po siya doon sa group. Sabi niya, sige, magdi-deposit na ako. Nag-comment na yung nag-private message sa akin. Sa'yo, oo. Yes, nag-comment na po siya. Sabi niya, sige, magdi-deposit na ako. Tapos, minessage na rin ako na private na, sis, magdi-deposit na ako, sis. Bahala naman lang. Sabi niya, bahala na ang juice nito, sis. Sabi niya, ganun. Kasi kailangan talaga. Kasi nagsisend po sila doon ng picture na, Ma'am Jessamy, minessage nila yung assistant na, Ma'am Jessamy, sana wag niyo po kaming lukuhin. Sabi nga talaga sila magdrama. Sabi niya, wag niyo po akong lukuhin kasi kailangan ko yung perang to kasi emergency yung mama ko nasa ICU 50-50. Oo. Sinat po talaga yung picture. So, maaano ka talaga na sabi ng loan assistant na, sige, tutulungan ko kayo, huwag kayong mag-alala, marireceive niyo yung pera. So, ngayon, ang nangyari po, yung taga-Japan po, nag-deposit, nag-send po siya ng screenshot na nag-deposit siya ano ba yung ginamit niyang remittance. Ano yun? First time ko narinig yun eh. Tapos nung nag-send na naman siya ng screenshot dun sa group na nag-deposit na nga po siya ng pera. Ngayon po, isinend niya yun, sabi niya sa loan assistant, Ma'am, nag-send na po ako ng na-deposit ko. Ngayon naman, binigay na naman yung OTP. So, may ebidensya talaga sila na naka-withdraw. Kasi sinend po sa screenshot. So, ano po yung date ng pag-deposit ng pera doon sa account niya kasi GP Bank po yung naano niya na binigay niya account number para deposituhan nung na-loan niya. So, narinig po talaga 500 na higit. So, doon na naman ako, parang nabighani po, tita, na sabi ko, ay, totoo na sa Japan po, sabi ko. Tapos nag-message din siya sa akin na private na, sis, na-receive ko na po pala ang pera. Tapos, pinagalan niya pa po ako ng, yung parang screenshot na, ito yung binigay nila sa akin, ito yung babayaran ko, ganito, ganyan. So, doon na po, tita, kasi, parang nabighani ako. So sabi ko pa, kasi after Friday po kami nag-usap dun. Sabi ko sa Monday na ako magdi-deposit. Kasi pinag-isipan ko talaga. Tapos ako magdi-deposit. So noong Monday na, nagpa-follow up na naman yung assistant po na po. At saka yung sa akin nung unang nag-message. So
Sabi niya, sis, okay na po ba yung loan mo? Sabi ko, hindi pa po kasi hindi pa po ako nag-deposit. Sabi ko, Oo. So ngayon, naano ako, sabi niya, sis, mag-deposit ka na, di ba kailangan mo, kaya nga emergency. Sabi ko, oo nga, kaso lang natatakot ako, baka maano ako, may son ako, sabi ko gano'n. Hindi, sis, kasi may mga witness nakaka-receive naman ng mga ano, di ba, nakikita mo pa, saka ilang taon na kami, 2012 pa kami dito, sis, grabe talaga yung ano nila sa akin. Oo, ipak talaga ako ba? Tapos yun na nga po, nag-deposit talaga ako, tita. Nag-deposito? Magkano din-deposito mo? Nag-deposit po ako ng 21K po in peso. Ang ginawa ko pa po, yung kasama ko pa po sa church, yung ginamit ko para mag-deposit. Kasi nga, online banking, kasi kapag nagpadala ako through remittance, sabi ko, ibibigay ko na lang sa'yo yung sabi ko sa friend ko, ibibigay ko na lang sa'yo. Paki-transfer na lang ng account ng pera na to dito sa bank account kasi may binigay po silang account. Una, hindi pa ako nagduda, tita, kasi nga sabi, ang tinend nila sa akin is pangalan ng tao. So hindi ko talaga naisip na kapag nag-deposit ka, dapat pangalan ng bangko yung i-forward nila na deposituhan mo ng pera. Company, yeah. Ako talaga yung naisip, kita, na isahan talaga ako. Tapos, eto na. Ang nangyari, tita, hindi ko sure. Kasi, ang nangyari, ang ginawa nila, kung sila po ba ang gumalaw sa account ko, kasi silang nagbibigay ng password ko po, at saka yung sa ID, doon sa site. Oo. Baka po iniba nila yung account number ko na nagbibigay ko. Kasi once na, lalo na dito sa Japan, di ba, double check po para tayo bago natin isi-send. Yes, oo. Ang naging result po is nung una na po nag-deposit na po ako ng 21K. Ngayon binigyan na po ako ng OTP para kunyari withdrawing ko na daw po yung 150. So plus 20, 71 po. So nung nag-withdraw na ako, naano ko na siya talaga, tita. Ang nangyari, antay ako ng antay. Sabi ko naman doon sa sabi ko, Ma'am Jessa, ba't wala pang pera sa account ko? Sabi ko gano'n, kasi sabi nyo, 15 to 30 minutes lang is marireceive ko na yung pera, i-deposit na. Ba't wala pa po, mag-iisang oras na. Ngayon, nag-send siya ng parang screenshot na processing nga daw po. Yung sinend niya na yung processing, pag-check ko po ng account number, mali po yung account number ko. Opo, so mali po yung account number ko, tita. So may nagtataka, sabi ko, bakit mali ang account number? Ngayon, sabi ko, Ma'am Jessamy, huwag niyo, mali po yung account number, baka maipasok po yan sa ibang account, sabi kong ganun. So, naman ako nag-uuli, tita. Sabi ko ganun, bakit mali yung account number? Sabi niya, tapos ako pa ang sinisi nila, sabi niya, Ma'am, napaka-careless mo. Sabi ganun pa talaga. Oh my God. Sabi niya, Ma'am, napaka-careless mo. Bakit hindi mo chinek ng maayos yung bank account mo? Sabi ko, chinek ko po yan, Ma'am. Sabi ko ganun, hindi ko lang sabi ko pa, siguro mali din ako. Sabi kong ganun, baka nagkamali ako, Ma'am Jessamy. Sabi kong ganun, sabi niya, careless ka, Ma'am. Sabi niya, next time. Tapos, eto na, tita. Sabi niya, kailangan natin i-unlock yung site mo. Kasi, ngayon, in-unlock ko nila agad yun. Ngayon, eto na, doon na sila nag-i-start na naman. Sabi niya, para ma-unlock natin yung mo. Kasi may notice talaga siya, tita. Kaya mapapaniwala mo talaga yung mabibiktima. Tulad ko, na biktima ako. Napapaniwala talaga. Kasi nga, may mga message po, tita, na galing department po. Screenshot po na para ma-unlock siya, kailangan mong mag-deposit ng 25% doon sa halaga na nasa wallet mo. So, syempre, 25% ng 171 po, di ba po? So, 41. So, syempre, nag-alala ako, tita, kasi gusto kong anuhin yung pera. Makuha. Gusto ko sanang mag-business ba? Sabi kong ganun. So, ito na lang ang gagamitin ko na lang kasi maliit lang ang interest. So, ngayon ang nangyari, sabi niya, Ma'am, hindi po natin ma-unlock yung site mo hanggat hindi ka po daw nag-deposit ng 25%. So, which is, may notice talaga from the department na pinurward talaga doon sa akin. So, private na po yun, tita. Private na po ng namin doon sa assistant, hindi na po doon sa group. So, ang nangyari po, sabi ko, sige, nagkasangga pa ako, tita, na naghiram na naman ako ng pera kasi wala talaga ako
Kaya nga ako nag-loan kasi wala akong pera. Sabi ko, malayo pa po ang sahuran. Kaya sabi ko, mahirapan ako niyan, Ma'am Jessamine, kasi medyo malaki yung pera. Sabi niya, ma'am, kapag hindi mo po ito napadala, baka po, kasi may limit lang. Sabi niya, gano'n, may limit ang day. So, siyempre, nag-alala po ako, tita. Sabi ko, nag-rush ka. Pinag-rush ako. Ngayon, ang ginawa ko na naman, minessage ko na naman yung kaibigan ko. Sabi ko, pwedeng paki-deposit. Ngayon, nagtataka na yung, hindi ko kasi inopen. Kasi sa kanya kung ano yon. Opo, hindi ko muna inopen. Kasalanan ko kasi hindi ko rin inopen dun sa friend ko na magdi-deposit ng pera po dun sa account. Tapos, nung nag-deposit na ako, ay diningi ko na naman yung account number para mag-deposit na naman ako ng 42K mahigit. Oh my God. Yung account, yung yung BPI, puro BPI po yung account, tita. Wow. Sabi ko po, Ma'am Jessamine, bakit iba-iba po yung iba-iba po yung pinapadala na pera? Wala talaga sa isip ko, tita, na na pala yung tita. Kasi first time ko kasi hindi ko talaga alam ganun. Tapos yun, nagsabi ako, ma'am, bakit iba na naman ang ang pangalan po ng papadalan ko. Noong una po, nagpadala ko ng 21K. Iba po yung pangalan ng tao. Tapos ngayon, iba na naman po pangalan ng tao. Sabi niya, ay ma'am, yan po kasi ang bigay ng department na number po daw. Sabi niya, ganun kasi madami daw nga pong account ang kasi nga lending nga daw po. Sabi ko, ganun po ba? May niwala ka, oo. Nagtanga-tanga na naman ako, tita. Yun, pinaunigay ko na naman sa friend ko po. Nag-deposit na naman siya ng 42K. So, ito na yung tita. Ang pangatlo na naman, tita, ang sabi niya, okay na yun, na-unlock na. Na-unlock na po yung ko kasi nagpadala na ako ng 42K. Sabi niya, ma'am, para ma-withdraw mo yung tapos sabi ko, sige, kukunin ko na yung pera kasi unlock na. Sabi niya, sige ma'am. Pero tapos, nung nag-withdraw na ako, sabi ko, ma'am, paano? Wala akong OTP. Ngayon sabi niya, sige, magtatanong na naman ako sa department. Grabe talaga yung tita ba? Sige, magtatanong na naman ako sa department. Ito, may pinadala na naman na print message yung yung galing sa department. Nakasulat talaga siya na unified na ganito para mabigyan ka po ng inihiram mo. Kailangan mo na naman na mag-deposit. Mag-deposit na naman ako, tita. Alam mo naman 25%. So, palaki ng palaki yung na-deposit. Palaki ng palaki yung i-deposit ko. Ngayon, mag-deposit na naman daw ako ng 50 para, sabi ko, ma'am, last na ba yan, ma'am? Sabi ko, ma'am, wala na talaga akong pera. Hirap na akong na-deposit ko. Sabi ko, sabi niya, walang problema, ma'am, kasi lahat naman, di ba? Nakita mo naman, ma'am, na lahat ng na-deposit mo is nasa wallet mo naman, which is, andun talaga siya, tita. Sa wallet ko. Lahat ng na-deposit ko, naka-add talaga siya sa wallet, dun sa site. Ano yung wallet na yun? Ito po, tita, kung ko po, sige, tita. Sige, send mo na lang. Oo. Sa group, tita, ito po. Wait lang. Sige, mamaya na lang, anak. Okay lang. Sige po. Tapos ito na po yung tita. Ngayon sabi ko, paano ako mag-withdraw? May bagong, yung wala pa akong OTP. Ngayon, pina-inform niya po yun sa department. May message na naman ang from department. Sabi niya, to have a new, kailangan mo ng new OTP. So, you need again to deposit na naman ng 25%. My God. So, doon pa ako parang sabi niya, ma'am, last na to. Sabi nung Jessamine. Sabi niya, ma'am, last na to. Mawi-withdraw mo na yung pera. So, sabi ko, ma'am, sure ka ba talaga, ma'am, na mawi-withdraw ko na po talaga yung pera, ma'am? Ang laki na po nang na-deposit ko po, ma'am. Sabi kong ganun. Opo, ma'am, kasi OTP na to. Ito na yung number mo para makuha mo na yung pera mo. Ma'am, nagpadala na naman ako ng 53K. Naghiram na naman ako. Kasi naanuhan talaga ako, tita. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, kasi may mga ganito din na nangyari. Natanggap naman nila. Sabi ko, sure ka po, natanggap. So ngayon, nagunigay na naman ako doon sa kaibigan. Isang kaibigan, ibang na naman doon sa Pinas. Kasi nga, may limit kasi 53K. Di ba po, kapag nag-transfer po ng pera sa isang bangko po doon sa Pinas, 50K lang po kasi yung limit. Bali peso yan, pinag-uusapan natin. Opo, peso po. Oh my God, oo. Peso po, tita. Tapos 100 peso po yung ginagawa ko. Sobrang nga po ako, tita. Tapos yun na nga po. Diniposito mo na ulit.
Opo, nag-deposit ako, nagpadala na naman ako ng pera doon sa kaibigan ko para siya na naman ang kasi sila ang may banking, online banking. Wala kasi akong online banking. Para mabilis po yung kasi atat na atat po ako makuha ko na yung pera kasi nasasayangan ako sa mga na-deposit ko po, tita. Stress na po ako nung time na yung tita. Sabi ko, makukuha ko lang to, mawala na yung stress ko. Sabi kong ganun. Eto na tita, nagpadala na naman ako, nagpauto na naman ako tita na nagpadala talaga ako ng 53K. Yung 50 po by bank, tapos yung 3K po is by GCash po yung pinauligay ko sa friend ko na naman. Tapos doon na ako nagtataka tita kasi 3 na. Tapos sabi niya, sige, binigyan na naman ako may binigay na sila sa akin ng OTP tita. Ito na, mag-withdraw na ako kasi 200 mahigit. So 250 plus. Yung pera ko na-withdrawin kasi lahat ng deposit ko, na-add na, pwede ko na yung withdraw. So ngayon ang nangyari, nag-withdraw na ako tita. Na-approve na yung withdraw ko. Sabi niya, ma'am, kasi medyo malaki daw yung pera, mag-aantay ako ng 30 minutes to 1 hour. So ito na yung tita. Excited na ako kasi mag-withdraw na ako. Dito sa Japan yun, ano? Kasi sa JP Bank yung inano ko. Ginamit, Ngayon, pwede naman daw kasi may nakita kasi ako din na yun nga, yung access doon, na nag-loan siya ng 500,000. So, by yan po, nasenda naman siya ng 100 mahigit na lapad. So, din talaga on that day. So, syempre, sinong hindi maiisan, di ba, tita? Lalo't walang alam sa scam po, tita. Yes. So, doon po ako nabighani. Sabi ko, nare-receive naman nila, so marireceive ko din po yun. So, yun na po, tita. Eto na, yung nag-withdraw na po ako, tita. Sabi ko, ma'am, 1 oras na po mahigit, magdadalawang oras na hindi ko pa na-receive yung pera. Sabi niya, bakit? Sabi niya ganun, eto, nagdadrama na naman tita. Sabi niya, bakit? Hindi mo pa na-receive. Nakalagay dito, approve ka na, na-receive mo na yung pera. Sinend niya talaga yung screenshot ko, tita. Sabi ko, bakit yun in-approve? Yung sa withdrawal, ko po, is not approved pa. Sabi niya, sige, magtatanong ako sa department na naman. Ayun na naman. Nung tatanong na siya sa department, ito na yung message, tita. Ang sabi naman ng department, nagpadala na naman ng copy, na nag-send na naman na, dahil nga daw po, sumobra na daw po yung withdrawing ko na from Lending Corporation. Ang policy daw po ng bansa is kapag sumobra ka daw po meron po bang ganun, tita? Oo. Na kapag sumobra ka daw po ng 200K na ipapalabas yung pera sa ibang bansa, magbabayad ka na naman po ng 25%. Ay, wala. Tita, doon talaga. Buti na lang, tita. Ito na yun, tita. Ito na yun. Sabi ko, ma'am, parang first time ko po ng ganyan. Kasi nung ako pinadalan po ako ng sister-in-law ko, galing nga yung wala namang ganun na bayad. Sabi kong ganun. Bakit dito parang sabi niya, ma'am, yan po kasi ang policy nang galing daw po yun sa DTI, Bureau of, taxable. Sabi niya, kasi tax daw po yun, yung 42 na naman. So, eto na, need ko na naman na mag-deposit ng 42,000. So, doon na ako nagdatita. Doon na ako, sabi ko, lagi ako nagpapa-deposit dito dati ng pera. Wala namang ganun. Bakit ka? Sabi ko, doon na po ako naliwanagan. Sabi ko, doon na talaga, tita, sabi ko, iba-iba. Tinignan ko na, nireplay ko na yung mga pinaghulugan ko, yung dinadeposituan ko. Sabi ko, tanga-tanga ko talaga. Iba-iba yung account na binibigay nila sa akin. Sinapak ko pa yung ulo ko. Sabi ko, ganun, tanga ko talaga. Iba-iba yung account. Hindi naman ganun dapat ang bangko. Sabi ko, tas tinawag pa ako ng husband ko. Sabi niya, ba't ka nagkatatangaan? Accounting ka nga, alam na alam mo yung Ba't ka nagkatahan yan? Sabi nung asawa ko. Sabi ko, kasi daddy, sabi ko, may witness kasi, may kasi doon na sinend kasi sa group na na-receive niya yung pera. Kaya, napapaniwala talaga ako doon. Kahit sabihin kong may alam ako, doon kasi nagpapaniwala talaga ako doon. Sabi ko sa husband ko po. Opo, ngayon, doon na sabi niya, ma'am, ipadala mo na lang yung 42K kasi marireceive na yung Hindi na po ako ma'am. Kasi hindi na po ako kasi nagtanong na ako doon sa friend ko. Sabi ko na tita, doon tita sa friend ko doon sa Manila. Yes, tita, kasi abogado po yun, yung friend ko po, abogado yung niya. So sabi ko,
ganito kasi nangyari. Sabi niya, sis, bakit po hindi sinabi sa akin? Ako po yung nagpadala ng pera. Sabi niya gano'n, sis, scam po yan. Wala pong ganyan na palisi. Oo, wala. Oo, doon na talaga ako umano, tita. Parang sasabog yung ulo ko. Sabi ko, 100K yung napadala ko sa kanila. Sabi ko, pero ano po, tita, kasi hindi ko po talaga inaway yung mga nag-i-scam. Sabi ko parang ganun nga. Sabi ko kung nadaya nyo man ako, sabi ko ganun, yung mahal na Panginoon nyo po, hindi nyo po maaanuhan, yung mahal na pang sisingilin kayo sa panahon. Sabi ko ganun, yung perang nakikita ko, yung perang kinuha nyo sa akin, makikita ko pa yan, ibabalik ng mahal na Panginoon yan sa akin, pero kayo ang kawawa. Sabi ko pong ganun. Tama. Sabi ko ganun. Opo. Sabi ko, kung hindi ko, dito ko napaisip, tita, na hindi ko na po yun na ano yun, kasi bahala naman na Panginoon sa masakit man niya. Ang sa akin lang po, tita, is malaman din ng iba. Taong, opo, yung mas marami pa silang mabibiktimang ganun. Kasi yung strategy talaga nila na mandaya, grabe, mabibihag po talaga ang tao, tita. Oo. Actually, aminin ko sa'yo, kung nakakapanood ka ng mga, marami na akong na-interview, yung iba na nagpa-release sila, kapares mo rin ngayon. Ang dami na, kaya ang dami ring mga kababayan natin nung narinig yon, naging aware sila. Kaya minsan, ang ano ko nga, bali ang mag-usap tayo, yung mga kababayan natin nag-share ng ganyan, ang laking tulong kasi parang fast forward na pag narinig natin yan, ay teka, eto na ata yun, di ba? Oo. Hindi mo, bago lang kasi kita na marami. Kaya ang laking tulong niya. Kita mo, kala ko nga nanahimik na ang mga dahil may bago silang mga racket ngayon, gold, ketay, ang dami. Sobra. Tapos ang nangyari, tita, hindi ko sinabi doon sa yung nag-message sa akin. Oo. Yung nakatanggap na nag-loan ng 500K, yung nag-private message sa akin, sabi niya, yung una po. Ngayon, minessage ko siya, tita. Doon ko talaga na kasabot po siya. Yeah. Kasi nung minessage ko siya, nung una sabi niya, sis, ang ganda pa ng usapan namin, yung about pa na nagtatanong nga, loan sis, naniniwala ka ba ganito, ganyan. Tapos nagtatanong pa siya sa akin, sis, taga saan ka? Sabi ko pang ganun. Sis, nasa iChicken po ako. Sabi ko, ikaw sis, saan ka? Taga Osaka daw siya, tita. Ngayon, nung nag-message na ako ngayon, nung kasi napansin ko na pong scam, hindi ko sinabi doon sa tao na yun na hindi ko na-isip yung pera. Hindi ka na, oo. Ang ngayon, ang sinabi ko lang, sis, pwede kitang i-add sa FB. Doon ko talaga na nakasabot po siya, tita. Oo. Kasi sabi ko, pwede po kitang i-add sa FB, sis. Ay sabi niya, sis, wala akong FB. Doon ako kasi kadalasan talaga na kapag andito sa Japan, may FB talaga yan. Hindi maring wala. Totoo yun. Ako kasi nung nagsabi na po ako sa kanya, sis, pwede kitang matawagan kasi gusto ko kitang kausapin. May problema po kasi ako, sis, sabi kong ganon. Pwede po mag-usap tayo, sabi kong ganon. Sis, paano? Tapos ang dami kong tanong, tita, kunyari, para kunin ko siya ba? Kung saan siya, oo. Po, ngayon, ang sabi ko po, sis, pwede tayong mag-usap, ganito, ganyan, kasi gusto ko mag-open, ganito, ganyan. Tapos, sabi ko, paano po palang way mo na magbayad ng loan? Sabi kong ganun. Doon, tita, hindi na siya sumagot. Strategy dyan. Iba naman ang style, sabing ganun. Pag hindi pa binigay yung kakulangan, kasi na penalty kami dahil sa'yo, dahil saka, yun nga, careless mo, ganito. Mamumroblema kami, kita sa Facebook, tinakot siya ng ganun. Sabi ko, huwag ka matakot, ikaw na naisahan, hindi ka dapat matakot. Kaya sabi, ano pong gagawin ko? Kasi alam nila yung Facebook ko, alam nila yung mga ginawa ko. Ang ginawa ko, pinayuhan ko na lang siya ng mga bagay-bagay para matanggal yung takot niya, na hindi siya dapat matakot dahil siya na nga ang inisahan. And then yun, siguro na-relax na siya ngayon. Kasi yung mga ganyan talagang stressing kanila. Nila ang isip natin para tayo. Ano ka talaga, tita? Kasi yung sinabi nila sa akin, buti na lang, kabagan ko ng Panginoon. May alam ako. Nung last na, doon na ako may sabi niya, eto din, kahit na hindi mo to ang pera mo, kukunin mo dito, nasa BIR. Ngayon, nung pinabasa ko sa husband ko po, sabi niya, tapos pinabasa ko rin po sa friend ko kasi may anak siyang nag-aaral po ng abogado. Oo. Wala pong ganun, tita, hindi po yan totoo. Grabe, di ba?
Oo, thank you so Para po sa mga kababayan ko pong Pilipino, saan man dako sa mundo, lalo na po dito sa Japan, kasi nasa Japan na po talaga ang ngayon ng mga scammers, mga scammer po. Ingat lang po tayo yung sa mga sa online loan po, lalo na yung mga 0.5% na mga interest, at saka ingat po tayo kasi kahit na anong ingat natin kapag kasi may mga strategy po silang mabibighani ka talaga. So mas maganda po kapag may lumabas po na ads sa FB nyo, wag nyo po yung i-hide nyo lang po. Huwag niyo pong hayaan kasi susunod-sunod madami nang at saka may magme-message at maano talaga kayo kasi madami silang magme-message na ganito, madami nang na-receive, naka-receive ng loan. Huwag po kayong maniniwala, hindi po yun totoo. At saka para po wala na pong mabiktima po nila at ipag-pray na lang po natin sa mahal na Panginoon yung mga ganito po kasi work of evil po yan. Ayun lang po. God bless po. Kung may mga scam po, may mga kaduda-duda pong magtanong po talaga kayo. Wag po kayong mag-transact na kayo-kayo lang. Magtanong po kayo either dito po sa kay Tita Vicky, usap tayo dito po sa page niya po. Mas maganda po kung may mga transaction po kayong about sa mga loan, about sa mga hiram, about po sa mga ganyan na yung benta-benta kasi uso na ngayon talaga ang scam po. Much better para hindi po tayo maisahan. Mas maganda pong magtanong po. Kasi kahit na madami po tayong alam, hindi po natin, hindi po tayo, kahit nasasabihin po natin, matalino ako, marami akong alam, ganito, ganyan. Hindi po kapag ang scammer, naisahan tayo, wala po talaga. Para hindi po tayo mabiktima nila, mas maganda pong magtanong po tayo. Yun po ang mas better po na gagawin po natin. Thank you po and God bless po. Thank you, Iha.